Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay gising na si Sheena. Araw iyon ng kanyang kasal. Mula nang maitakda ang kasal nila ni Dexter na tinaguri ang Wedding of the Year, halos 2 buwan na rin ang nakararaan ay halos hindi siya makakain at makatulog ng maayos dahil sa labis na excitement. Proud na proud siyang maging future wife ng isang katulad ni Dexter. Napakagwapo nito at sa edad na 29 ay isa ng doktor. Nagmula rin ito mula sa isang mayamang pamilya sa Batangas. Parehong matagumpay na negosyante ang mga magulang nito. Kumatok siya sa kwarto ng kanyang mga magulang at ginising ang mga ito. Hindi nagtagal ay pinagbuksan siya ng pupungas-pungas niyang ina na si Betty. "Anak, ang aga mo namang nagising," puna nito. Ngumiti siya ng maluwag. "Gusto ko kasing maayusan agad ako ni Britney. Para kapag hindi magandang una niyang ayos, mababago niya agad nang hindi nagmamadali." Ani yang tinutukoy ay ang nakatalagang makeup artist niya. "Ha? Mamayang alas 5 pa ng umaga darating dito si Britney. Tatawagan ko na siya ngayon, ma. Baka mapakiusapan ko na agahan niya ang pagpunta rito." Natampal nito ang noo nito. Saka inakbayan siya. "You know what? You're too excited. Baka nga naghihilik pa ngayon si Dexter eh." Tumawa lang siya. "It's okay, ma. Mamayang 9 pa naman ang kasal namin. Isa pa, hindi naman masyadong mabusising ayusan ng groom, di ba?" Nagtungo sila sa kusina. Nagtimpla ito ng gatas para sa kanya. Maya-maya lang ay tumunog ang telepono sa sala nila. Tumayo ito para sagutin iyon. Matagal na sandaling nawala ito at nang bumalik ay larawan ng pagkagitla ang anyo nito. "Mama!" Nanlalambot na umupo ito sa binakanting upuan. Tikom pa rin ang bibig. Naalarma siya. "Mama, bakit? May problema ba? Sino yung tumawag?" "Si Tita Jo mo, anak." Anitong ang tinutukoy ay ang ina ni Dexter. "Bakit? Ano ang sinabi ni Tita Jo?" Kumibot-kibot ang bibig nito. Ilang sandali pa ang lumipas bago nito nagawang magsalita. "Gusto niyang pumunta ako ngayon sa bahay nila." "Bakit daw?" "Gusto raw akong makausap ni Dexter." "Bakit? Gising na rin si Dexter?" "Anak, huwag ka sanang mabibigla. Pero gusto raw ni Dexter na i-postpone, i-cancel ang kasal ninyo." Nanlaki ang kanyang mga mata. "What?" "Sheena, gustong umatras si Dexter sa kasal ninyo." Parang bombang sumabog iyon sa harap niya. Para siyang itinulos sa kanyang kinauupuan. Matagal bago niya nagawang ibuka ang bibig. "Ma, is this a joke?" Umiling ito. "Sana ay ganoon nga, anak." Tumayo na ito. "Ngayon din ay pupunta ako sa kanila." Tumayo na rin siya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan pero pilit niya iyong binaliwala. "Sasama ako, mama." "Pero anak, let's go." Aniya saka lumabas ng kusina. Pinatungan lang niya ng roba ang damit pantulog na suot niya bago sila sumakay sa kotse niya. Siya ang nagmaneho. Mabilis na nakarating sina Sheena sa bahay niya na Dexter. Pinapasok agad sila ng katulong. Sinalubong sila ni Tita Jo sa sala. Malungkot ang mukha nito. "Sheena, I'm so sorry na ganito ang kinahantungan nito." Pinatatag niya ang sarili.
Nasaan po si Dexter, tita? Gusto ko siyang makausap. Napakagatlabi ito. Nasa kwarto niya at naghahanda na yatang umalis. Puntahan mo na lang siya roon. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya ang ikalawang palapag ng bahay. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Dexter. Saglit lang ay bumukas na iyon. Bihis na bihis si Dexter at may malaking traveling bag sa paanan nito. Honey. Hindi niya alam kung iiyak siya ng mga sandaling iyon. Matagal bago ito nagsalita. I'm sorry, Sheena. I have to do this. Anito sa mahinang tinig. Lumapit siya rito. Naramdaman na niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga luha. But why, Dexter? Why? Umiling ito. Huwag mo nang alamin, Sheena. Masasaktan ka lang. The last thing na gusto kong gawin sa'yo ay ang masaktan ka ng todo. I've caused enough damage and... Yumuko ito at hindi na itinuloy ang sasabihin. Tell me now! I said now! Halos hysterical na siya. Bumuntong hininga ito, saka muling sinalubong ang kanyang tingin. Kailangang umatras ako sa kasal natin dahil hindi ko kayang talikuran ang responsibilidad ko kay G. Natahimik siya. Ano ang responsibilidad nito sa dati nitong kasintahan? 4 months ago, kung natatandaan mo ay pumunta ako sa Maynila dahil sa isang buwang seminar na dinaluhan ko doon. Aksidenteng nagkita kami ni G sa mall. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. She told me na mahal pa rin niya ako. Sinabi ko sa kanyang may girlfriend na ako. Even engaged. To you. Pero binaliwala niya iyon. One Sunday night, inimbitahan niya akong bisitahin ko siya sa kondo niya. She's living there alone. Nagiya siyang mag-inuman kami. Pinagbigyan ko siya. Nalasing kami at may nangyari pala sa amin. She was a virgin. Nasa po nito ang noo. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig ng mga sandaling iyon. Malungkot na humarap ito sa kanya. After that, iniwasan ko na siya dahil ayokong magkasala pa sa'yo. Akala ko ay tapos na ang lahat sa amin dahil wala na rin akong communication sa kanya. But after 2 months, she told me she was pregnant. Pagpapatuloy nito, tuluyan siyang napasinghap. Pregnant? Nagmakaawa siya na panagutan ko ang dinadala niya. But I refused dahil ikaw ang mahal ko at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Buong akala ko ay makakaya ko na talikuran ang responsibilidad ko. Pero kagabi, napag-isip-isip ko na hindi ko pala kaya. Kawawa ang batang nasa sinapupunan ni G. Kaya kahit masakit sa akin, kailangang umatras ako sa kasal natin. Halos hindi siya makapaniwala sa mahabang salaysay nito. Pakiramdam niya ay nayanig ang buong pagkatao niya sa kanyang nalaman. Saka siya tuluyang nawala ng malay. Nagsa-shower si Sheena nang marinig niya ang pagtunog ng telepono. Oh, not now. Pero ayaw pa ring tumigil niyon sa pagtunog. 2 beses pang nagdial kung sino man ang tumatawag na iyon. Wala naman siyang inaasahang tawag ng araw na iyon. Posible kayang ang kaibigan niyang si Wendy iyon? Hindi pa kasi ito umuwi sa apartment nila. Patuloy pa rin sa pagtunog ang aparato na halos nasa labas lang ng pinto ng banyo kaya dinig na dinig niya. Napailing siya. Baka si Wendy nga iyon at may importanteng sasabihin. Minadali niya ang pag-i-scrub ng kanyang katawan. Kapag kuwan, ay mabilis na nagbanlaw siya ng katawan saka nagtapis ng tuwalya. Lumabas siya ng banyo at dinampot ang auditibo. Hello? Sheena, nandito ako ngayon sa Bat MC. Mangiyak-ngiyak ang tinig ni Wendy sa kabilang linya. Kinabahan siya. Ha? Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya. It's not me, Sheena. Si Mami ang narito sa ospital. Nabangga ang sinasakyan niyang jeepney. She's unconscious until now.
Kinalabutan siya sa narinig. Humagulhol ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Sheena. Tinawag ko na ang lahat ng santo at santa para hilingin na iligtas si Mommy. Calm down, okay? Sabi niya. Siguradong makakaligtas si Tita Tessie. I'm sure of that. Pwede ka bang pumunta rito sa ospital? Samahan mo ko, Sheena. Please? Sumang-ayon agad siya. Kahit hindi sabihin ito, ay talagang pupuntahan niya ito. Alam niyang kailangan siya nito ngayon. I'll be there in about half an hour, okay? Sabi niya. Okay, maghihintay ako. Pagkatapos na lang mag-usap ay bumalik uli siya sa banyo para mag-shampoo. Papunta na si Sheena sa ospital sakay ng kanyang pulang Honda Civic. Sa pagmamadali ay hindi na niya nagawang suklayin ang mahaba at medyo kulot niyang buhok. Basta tinalian lang niya iyon ng puting laso. Ni hindi rin siya nakapagpahid ng lipstick o nakapagwisik ng pabango. Balak pa naman sana niyang pagkatapos mag-shower ay panonoorin niya sa DVD ang pelikula ni Anne Hathaway. Nababagot siya sa restaurant kaya alas 7 pa lang ay nagpaalam na siya sa kanyang mga staff. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang ay sinasalakay siya ng ganoong pakiramdam minsan. Paborito niyang actress si Anne Hathaway. Gandang-ganda siya rito. Paborito at crush din ni Dexter ang actress. Dexter. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Mabuti na lang at kapag sumasagi sa isip niya paminsan-minsan ang dating nobyo, hindi na kumikirot ang kanyang puso. Hindi na siya nasasaktan. Mahigit 2 taon na rin ang nakararaan mula nang tumalikod ito sa kanilang kasal. Pero nagdulot ng hindi magandang epekto sa kanya ang ginawa nito. Naging mailap siya sa mga lalaki. Naging suplada siya sa lahat ng mga manliligaw niya. Ni hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang mga ito na ipahayag ang damdamin ng mga ito sa kanya. Para sa kanya, pagkatapos ng ginawa ni Dexter, hindi na niya pwedeng pagkatiwalaan pa ang lahat ng lalaki. Batid niyang unfair iyon sa mga lalaki. Pero ano ang magagawa niya kung iyon na ang tumimo sa isip niya? Kaya siya nakihati sa apartment na tinutuluyan ni Wendy ay para tuluyang makalimutan si Dexter. Ayaw niyang nakikita pa ito. Lalo pa at pagkatapos lang ng halos 1 buwan ay inuwi na nito sa kanilang bayan si G, na noon ay halata na ang tiyan. Hindi niya gustong lalo pang masaktan. Ipinagpasalamat niyang agad siyang tinanggap ni Wendy. Matagal na rin silang magkaibigan nito. Nasa kolehiyo pa lang sila. Freshman siya noon at 3rd year na ito nang magkakilala sila. Taga-kabilang bayan ito at nangupahan lang ito sa Batangas dahil mas makakatipid ito kaysa araw-araw na mag-uwian. Oh shucks! Malakas na sambit niya nang makita ang isang lalaking bigla na lang gumitna sa kalsada. Mabuti na lang at napansin niya ito kaya mabilis siyang nakapagpreno. Nakabibinging ingay ng 4 na gulong ng kanyang kotse ang namayani sa paligid. Halos wala nang 10 talampakan ang layo ng bumper ng kanyang kotse sa kinatatayuan ng lalaki. Nanggigigil na binusinahan niya ito. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya habang nakatingin dito. Pero nakasara ang mga bintana ng kanyang kotse kaya sigurado hindi siya narinig nito. Mabilis siyang bumaba at lumapit dito. Pinamaywangan niya ito. Mister, magpapakamatay ka ba? Sabi niya sa malakas at nang uuyaw na tinig. Pwes, huwag ka mandamay ng ibang tao. Pumunta ka sa mataas na tulay doon at doon ka tumalon. Pero iba ang isinagot nito. Miss, pwede bang tulungan mo ko? Look, na-flat ang gulong ng sasakyan ko. Malalim at maganda sa pandinig ang boses nito. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Noon niya naisip na nasa isang lugar sila na medyo madalang daanan ng mga sasakyan. Palayan ang magkabilang gilid niyon. Medyo madilim din sa kinaroroonan nila. Kung hindi lang siguro sa liwanag ng headlights ng kotse niya, baka hindi na niya nakita ang figura nito. Kinabahan tuloy siya.
Mabilis na tumalikod siya at bumalik sa loob ng kanyang kotse. Binuksan niya ng bahagya ang bintana sa gawi niya at tumingin uli sa lalaki. "Umalis ka na riyan ngayon din! Kung hindi, sasagasaan kita!" Sigaw niya rito. Napakamot ito sa batok. "Miss, wala ka man lang bang konsensya? Hindi ka ba sanay tumulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong mo? Malay ko ba kung masamang tao ka pala? Malay ko ba kung balak mo pala akong hold upin?" Mataray na sigaw pa rin niya. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. "Hep! Wag na wag kang lalapit! May baril ako!" Itinaas nito ang dalawang kamay. "I'm harmless, miss. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Ayun ang kotse ko. Tignan mo ang unahang gulong sa right side. Flat na flat, di ba?" Noon lang niya napansin ang kotseng nasa gilid ng daan. "Look, kung pwede, sasabay sana ako sa iyo at ibaba mo lang ako sa vulcanizing shop. Please?" Tinitigan niya ang mukha nito. "Tanggalin mo nga yung cap mo," utos niya rito. "Ha? Bakit?" "I just want to make sure na pwede kang pagkatiwalaan." Walang kakiyeme-kiyemeng tugon niya. Napapailing na inalis nito ang suot na baseball cap. Halos matulala siya nang mapagmasdan ang mukha nito. Napakagwapo nito. Parang artistang hitsura. Kahit hindi nakangiti ay visible ang malalim na biloy sa kaliwang pisngi nito. Sumimangot siya. Ano naman kung gwapo ang lalaking to? Looks can be deceiving, sabi nga nila. Bago pa man niya isatinig uli ang pagtanggi sa pakiusap nito, inalabas nito ang pitaka at iniabot sa kanya ang driver's license nito. "This is me. Tingnan mo kung hindi nga ako dapat pagkatiwalaan." Tinanggap niya ang lisensyang iniabot nito. Zeus Andrew Montero ang pangalang nakasad doon. 31 years old ito. "Here's my company ID para masatisfy ka," sabi uli nito. Sabay abot ng isa pang identification card. Bakas ang iritasyon sa tinig nito. Napaigtad siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa dashboard. Mabilis niyang sinagot iyon. Si Wendy ang tumatawag. "Sheena, nasaan ka na?" "Oh my!" bulalas niya. "Hintayin mo lang ako dyan. Nandyan na ako after 5 minutes. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ito at tinapos na ang tawag. Mabilis niyang iniabot ang lisensya ni Zeus. "Halika na nga," sabi niya sa napipilitang tinig. Tila nakahinga ito ng maluwag. Umikot ito sa harap ng sasakyan. Pinuksan niya ang pinto ng front passenger seat para makasakay ito. "Thanks," sabi nito. Inirapan niya ito saka binuhay na ang makina ng sasakyan. "May konsensya ka rin pala eh." Anito maya-maya saka tumawa ng mahina. Hindi agad siya nakasagot. Nakatuon ang atensyon niya sa pabango na gamit nito na ng mga sandaling iyon ay pumupuno sa kanyang kotse. Swabe ang pabango nito at masarap ang dating sa ilong. "By the way, ako nga pala si Zeus Andrew Montero. You can call me Zeus." Pakilala nito sa sarili. Umungo lang siya. "How about you? What's your name?" Saglit na tinapunan niya ito ng tingin. "Hello, Zeus." Napakamot ito sa batok. "Hello. What's your name?" Tanong uli nito. "Saan ba kita ibababa?" Napakamot uli ito sa batok saka tumawa ng mahina. What Hindi na nito itinuloy ang sasabihin. "Saan ba kita ibababa?" Tanong uli niya. "Diyan na lang sa unang vulcanizing shop na madadaanan natin." Tumango lang siya. Nakatutok pa rin ang atensyon niya sa tinatahak nilang kalsada. Napansin niya tahimik na rin ito. Nang hindi makatiis, ay nilingon niya ito kaya nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Nakaramdam siya ng iritasyon. "Ano bang problema mo?" Asik niya rito. Kumunot ang noo nito.
Wala na akong problema. Meron pa ba? Tinulungan mo na ako eh. Bakit ka nakatitig sa akin? Tumawa ito. Masama ba? Ang ganda mo eh. Pinandilatan lang niya ito. Hindi nagtagal ay inihinto na niya ang kotse sa harap ng isang vulcanizing shop. Humarap ito sa kanya. Thank you so much, miss. Walang anuman, tugon niya. Tumawa uli ito. What a nice name. Thank you so much again, miss walang anuman. Bye. Itinaas pa nito ang isang kamay sa kanya. Nanggigigil na pinaandar na uli niya ang sasakyan. Nasa lobby ng Batangas Medical Center si Wendy nang dumating si Sheena. Halatang inaabangan siya nito. 24 na si Wendy. Baby-faced ito kaya parang kaedad lang niya ito. Exotic ang beauty niya. Matangkad ito at mahilig magsuot ng mga high-heeled shoes kaya kapag magkatabi sila, nagiging obvious na maliit siya. Sexy rin ito at may malupersalaan ng kutis. Pero madalas sabihin nito sa kanya na naiinggit daw ito sa mga assets niya, lalo na sa matambok na puwet at mayamang dibdib niya. Noon ay mahalaga sa kanya ang mga assets niyang iyon. Ngunit na magkahiwalay sila ni Dexter, wala na siyang pakaalam sa katawan niya. Ni hindi na nga siya nagpupustura pa. Ayaw na kasi niyang maka-attract pa ng ibang lalaki. Para sa kanya, problema lang ang hatid ng mga ito sa buhay niya. Niyakap agad niya si Wendy nang makalapit siya rito. Hindi naman ito napigilan ang sarili at umiyak ito sa balikat niya. Inakay niya ito sa malapit na upuan. Nasaan na si Tita Tessie? Tanong niya rito nang kumalma na ito. Nasa ICU pa rin siya, Sheena. Sumisigok-sigok pang tugon nito. Nakausap mo na ba ang doktor? Tumango ito. About half an hour ago siguro. Anong sabi sa'yo? Napakagatlabi ito. Delikado raw ang lagay ni Mommy dahil malaki ang sugat niya sa tiyan. Nadurog din ang kaliwang hita niya. Oh God! Umiyak uli ito. Kailan ba nangyari ang aksidente? Tanong niya. Gusto niyang sunod-sunurin ang pagtatanong dito upang kahit paano ay makontrol nito ang pag-iyak. Kaninang alas 4:30 ng hapon. Pauwi na sana ako sa apartment nang tumawag sa akin yung isang staff dito sa ospital at ibalita nga ang nangyari. She sighed. Tinitigan niya ito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Okay. Dito ka muna at bibili ako ng pagkain mo. Babalik agad ako, okay? Tumango lang ito. Pinakain agad niya ito nang makabalik siya. Pagkatapos nitong kumain, ay sinamahan niya ito sa labas ng ICU. Alas 2 ng madaling araw nang lumabas ang doktor na umasikaso kay Tita Tessie. Hinarap agad nito si Wendy. May bahagyang ngiti na sa mga labi nito. Ligtas na sa kapahamakan ang mami mo. Hindi napigilan ni Wendy ang sarili at niyakap ang doktor. Maraming salamat po. But I have something to tell you. Muling sabi ng doktor. Ano po yun, Dok? Malala ang nangyari sa kaliwang hita ng mother mo. Durog na durog ang bones niya sa bandang yon. Mas makabubuti kung puputulin na lang yon para mas makasiguro tayo sa kaligtasan niya. Natutop ni Wendy ang bibig. Oh God! Muli na namang umiyak ito. Iyon na lang ang pwede nating gawin, Miss Gonzales. Pero sa susunod na araw pa naman ang schedule ng operation niya. In the meantime, pwede na siyang ilipat sa pribadong kwarto. Nang makalma ni Wendy ang sarili, tumango na rin ito sa harap ng manggagamot. Inasikaso agad nilang magkaibigan ang private room na lilipatan ni Tita Tessie. Uuwi muna ako, Wendy ha, para makapagpahinga ako ng kaunti. Kailangan ko kasing maagang pumasok bukas sa restaurant dahil may nakaschedule na activity doon bukas. Paalam niya rito nang masiguro niyang maayos na ang lahat. Tumango ito. Thanks, Sheena. Walang anuman. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Sheena dahil hindi agad siya nakatulog dahil sa pagod. Alas 9 na nang makarating siya sa restaurant.
Sheena's Cuisine ang pangalan ng fine dining restaurant na pagmamay-ari ng pamilya nila. May 2 taon na rin iyon. Nang makagraduate siya ng college sa kursong Hotel and Restaurant Management, iniungot niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-business. Hindi naman siya nabigo. Pagkaraan ng 1 buwan pagkatapos nilang makahanap ng magandang pwesto sa pinakasentro ng Batangas, inumpisahan ng itayo ang bungalow type na restaurant. Pagkaraan ng 3 buwan, ay binuksan na nila iyon. Siya mismo ang namahala niyon kasama ang siyam na staff na kinabibilangan ng 4 na waitress, 1 cashier, 2 cook, 1 janitor at 1 security guard. Maganda ang takbo ng restaurant. Marahil ay dahil sa karisma na rin na taglay niya. Iyon ang dahilan kaya nakakuha siya ng hulugang kotse. And just a couple of months ago, ay tuluyan na niyang nabayaran iyon. Ang restaurant nila ang nagsilbing libangan niya noong mga panahong sariwa pa ang ginawang pagtalikod ni Dexter sa nakatakda nilang kasal. Abala na ang mga tauhan niya sa restaurant pagdating niya roon. 11:00 ng umaga pa ang dating ng grupo ni R.D. Dimacuja, ang mayamang negosyante sa Batangas. Doon ito iseselebra ang kaarawan nito. Tumawag po kanina si Mr. Dimacuja, Ma'am Sheena, sabi ni Abby sa kanya. Ito ang pinakakanang kamay niya sa restaurant. Nasa edad 30 na ito at may asawa na. Ito rin ang nagsisilbing cashier. Anong sabi niya? Tanong niya. Bago raw sila pumunta rito, tatawag uli siya. Itinatanong ka nga niya, sinabi ko na wala ka pa rito. Tumango siya. Kumusta? Okay na ba lahat? Kumusta sila sa kitchen? Kagagaling ko lang doon kanina. Okay naman ang lahat. 2 putahe na lang yata ang inihahanda ni Nestor at Judo. Nakahinga siya ng maluwag. Naglakad na siya patungo sa loob ng counter. Inilapag niya ang shoulder bag sa ibabaw ng kanyang mesa, saka hinarap ang telepono. Idinayal niya ang numero sa bahay nila. Ang katulong na si Aling Nila ang nakasagot sa kanya. Pwede ba kay Mama, Aling Nila? Naku, tulog pa ang mama mo, Sheena. Kauuwi lang yata nilang kaninang 5:00 ng umaga eh. Napakunot noo siya. 5:00? Oo, gising na kasi ako kanina at nagluluto ng almusal nang dumating sila ng papa mo. Sumimangot siya. Galing na naman sila ng kasino? Saan pa ba naman sila pumupunta kundi doon lang? Hi. Ewan ko ba kina Ate Betty at Kuya Manny, Sheena? Naa-addict na talaga sila sa sugalan. Hindi na siya nabibigla kapag ganoon ito kung magsalita. Matagal na kasi itong naninilbihan sa kanila. Ayon sa kanyang ina, 3 taon pa lang siya noon nang pumasok itong katulong sa kanila. Kaya itinuturing na nila itong kapamilya. Huminga siya ng malalim. Hindi na nga yata sila magbabago, Aling Nila. Sinabi mo pa, Sheena. Ang ganda pa naman ang usapan namin kahapon ni Mama na pupunta siya rito sa restaurant ngayon dahil nga may activity ngayon dito. Almost 50 persons ang ina-expect naming mga guests na pagsisilbihan. Oo nga eh. Kung may maiiwan lang ba dito sa bahay, ako na lang ang pupunta ngayon dyan para matulungan kita, Sheena. Pakisabi na lang po kay Mama na tumawag ako. Malungkot na sabi niya. Sige, Sheena. Malay mo, baka may lagrong magising si Ate Betty ng maaga at makapunta agad si Rian mamaya. Sana nga po. Pilit na iwinaksi ni Sheena ang sama ng loob na nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na hindi pala makakarating sa restaurant dahil inuna pa nito ang pagsusugal. Inabala na lang niya ang sarili sa trabaho. 11:00 ng umaga nang dumating ang grupo ni R.D. Dimacuja. Sinalubong niya ang gwapong negosyante sa entrance door. Nakaabrisete rito ang magandang asawa nito na si Ayla. Buntis na si Ayla. Nasa 5 buwan na ang tiyan nito. Pangalawang anak na ng mag-asawa ang dinadala nito. Kinamayan niya si R.D. Happy birthday, Mr. Dimacuja. Bati niya. Thanks, Sheena. Tugon ni R.D. Hello, Mrs. Dimacuja.
Bati niya kay Ayla. Hello, Sheena. Very friendly na tugon nito. Halos lahat ng mga bisita ni RD ay mga kaibigan at kamag-anak nito at ni Ayla. Naroon din ang panganay na anak ng mga ito na akay-akay ng yaya at ang ina ni RD na si Vilma Dimacuha. Naging abala na siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nakitulong na rin siya sa pagsuserve ng pagkain. Kalahating oras na yatang nagsimula ang kainan nang mapatingin siya sa gawin ng entrance door dahil may pumasok doon na isang matangkad at gwapong lalaki na pamilyar sa kanya. Si Zeus. Hindi niya matandaan ang apelyido nito. Basta ang alam niya, nagsisimula iyon sa M. Hindi niya napigilan ang sarili na titigan ito. Mas gwapo pala ito kapag ganoong maliwanag ang paligid at kay lakas ng sex appeal nito. Nakita niyang tumayo si RD at sinalubong si Zeus. Nagkamay ang dalawa. Parehong nakangiti. Ibig sabihin ay magkaibigan ng mga ito. Inakay ni RD si Zeus patungo sa mesa ng una. Napansin niya kung gaano ka-welcome si Zeus sa asawa ni RD at sa ina nito. Nangangahulugan lang iyon na malapit na kaibigan ng pamilya si Zeus. Nainis siya sa sarili. Mula kasi nang dumating si Zeus ay para bang naasiwa na siya sa bawat galaw niya. Kapag nakita siya nito, ano kaya ang gagawin nito? Makikilala pa kaya siya nito? As if I'm interested. Naglalagay siya ng table napkin sa lalagyan nang mag-angat siya ng mukha. Napansin kasi niya ang pagtayo ng isang tao sa labas ng counter. Si Zeus. Hi! Nakangiting bati nito. She tried to smile. Hello. Kilala mo pa ba ako? Kunwari ay saglit siyang nag-isip. Oh, yeah! Ikaw yung naisakay ko kagabi dahil nasiraan ka ng sasakyan, di ba? Lumuwang ang pagkakangiti nito. Akala ko hindi mo ako natatandaan. Inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng restaurant. Nice place. Kapag kuwan ay sabi nito nang muling tumitig sa kanya. Thanks. Maikling tugon niya. Sa inyo ba to? Tumango siya. Ikaw ang nagmamanage? Yes. Who is Sheena? Pero bago pa man siya makatugon, ay nagsalita na uli ito. I'm sure that's you. Am I right? Tumango lang siya. Ewan ko ba kung bakit hindi mo masabi-sabi sa akin ang pangalan mo kagabi. Gayong napakaganda pala ng pangalan mo. Sheena. Very pure. Hindi siya nag-react sa sinabi nito. Inilibot uli nito ang paningin sa paligid. Then back again to her. Anong oras ang closing time ng restaurant nyo? Hindi pare-pareho. Minsan ay inaabot kami ng 12:00 ng hating gabi. I see. You mean, hanggang sa ganoong oras ay narito ka sa restaurant? Yes. But not last night? Hindi agad siya nahakibo. Kasi 8:00 pa lang yata nung maisakay mo ko eh. Napaungol siya saka tumayo. Please excuse me, may kukunin lang ako sa kusina. Pagdadahilan niya upang matapos na ang usapan nila. Sure, Sheena. Tumalikod na agad siya at nagtungo sa kusina. Hindi rin nagawa ni Sheena na magtaga sa kusina dahil kailangan siya sa dining area ng restaurant. Pagbalik niya sa counter, nilapitan uli siya ni Zeus. Nakuha mo na ba yung kukunin mo sa kusina? Nakangiting tanong nito. Nanggigigil na naikuyom niya ang isang kamay niya. Yeah. Pagkasabi niyon ay inabala kunwari niya ang sarili sa record book na hawak niya. Nakahinga lang siya ng maluwag, naglumapit si RD at kinausap si Zeus. Business ang pinag-usapan ng mga ito at napansin niya na nagtungo na ang dalawa sa mesang kinauupuan ng mga ito. Pasado 1:00 na yata ng hapon nang magsiuwian ang mga guests. Hindi niya inaasahan ang muling paglapit sa kanya ni Zeus. I'll be back tonight for my dinner, Sheena. Sure. Napipilitang tugon niya. See you then. Okay. Hindi mo ako makikita mamaya pagdating mo dito, no?
Ngaling-ngaling isigaw niya rito habang palayo ito. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Bago mag-alas 7 ng gabi ay dinampot na ni Sheena ang kanyang shoulder bag. Pupuntahan ko sa ospital si Wendy. Ikaw na muna ang bahala rito ha? Bili niya kay Abby. Yes, Ma'am Sheena. Tugon nito. Dapat sana ay noong hapon pa siya umalis para bisitahin ang kaibigan sa ospital. Pero nagbago siya ng isip at itinaon na dinner time na lang umalis para hindi na sila magtagpo pa ni Zeus sa restaurant. Bago dumiretso sa ospital, ay bumili muna siya ng mga prutas para kay Tita Tessie at family-sized pizza na paborito ni Wendy. Inaayos ni Wendy ang kumot ng ina nito nang dumating siya. Naroon na rin ang nag-iisang kapatid nitong si Tony. Ngumiti si Wendy pagkakita sa kanya. Nag-out ka na sa restaurant? Oo. Wala ka pa bang tulog? Umuwi ako kanina sa apartment nang dumating si Tony. Umidlip ako kahit 3 oras lang. Iniabot niya rito ang dala niyang pizza. Saka tumingin sa himbing na si Tita Tessie. 45 na ang edad nito. Kumusta si Tita? Umupo si Wendy sa isang silya paharap sa kama na kinahihigaan ng ina nito. Kaninang tanghali ay nagkamalay na siya. Iyak siya ng iyak, Sheena. Pero hindi pa niya alam na puputulin ng isang hita niya. Sabi ng doktor, wag ko na raw sabihin, baka makasama pa sa kanya. Napatango siya. Tuloy na ang operasyon ni Mami bukas ng hapon. Unti-unting tumulo ang mga luha nito. Lumapit siya rito at tinapik-tapik ito sa balikat. Palakasin mo ang loob mo, Wendy. At huwag kang iiyak sa harap ni Tita Tessie at baka mamalaya niya. Mabilis na pinahid nito ang luha. Sheena, malaking pera ang magagastos sa operasyon ni Mami bukas. Aabuti ng mahigit 60,000. I don't know what to do. Hindi sapat ang perang na itatabi ko. At kaunti lang din ang naitabi ni Mami na pera niya. Naipambayad na kasi lahat sa pinag-a-applyan ni Tony papunta sa Canada. Tumango siya. Sige, titingnan ko kung magkano ang may papahiram ko sa iyo, Wendy. Babalik ako bukas at dala ko ang pera. Kumapit ito sa baywang niya. Salamat, Sheena. Alam na ba ng boss mo ang nangyari? Tanong niya. Supervisor ito sa isang drugstore. Mahigit 4 na taon na rin ang nagtatrabaho ito doon. Dati ay nagsimula ito bilang sales clerk hanggang sa maabot nito ang kasalukuyang posisyon. Tumawag na ako sa boss ko kaninang umaga. Nakiusap ako sa kanya na magli-leave muna ako kahit 1 linggo at pumayag naman siya. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar sa kanya ang numerong nakaregister sa screen. Hindi niya kilala kung sino ang tumatawag. Hello? Sabi niya. Hello, Sheena? Anang baritonong tinig sa kabilang linya. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Pero napaka-imposibleng tumawag ito sa kanya dahil hindi naman ito alam ang kanyang number. Baka nagkakamali lang siya ng tinig. Sino po sila? Tanong niya. This is Zeus, Sheena. Sinasabi na nga ba niya? Napakunot noo siya at saglit na natigilan. Paano ito nalaman ang cellphone number niya? Nandito ako ngayon sa restaurant ninyo. Patuloy na sabi nito. I'm sad na hindi kita naabutan dito. Napatingin siya kay Wendy. May pagtatanong sa mga mata ng kaibigan niya. Nasa ospital ako. Dinalaw ko ang mother ng kaibigan ko. Sabi niya sa matabang na tinig. Yun nga ang sabi sa akin ni Abby. Huh? Feeling close ka na kay Abby? Babalik ka pa ba rito sa restaurant mamaya, Sheena? Hindi na. Tugon niya sa matabang paring tinig. Kanino mo nga pala nakuha ang number ko? Ah, yun ba? Well, hiningi ko kay RD. Hope you don't mind what I did. Hindi niya tinugon ang sinabi nito. Look, may gagawin pa kasi ako. May gagawin pa kami ng kaibigan ko, Zeus. Oh, sure, Sheena. Bye.
Nakasimangot na ibinalik na niya ang cellphone sa loob ng kanyang shoulder bag. Umupo siya sa upuang malapit sa kinauupuan ni Wendy. Sino yun? Curious na tanong agad nito. Hay nako, yung lalaki na isakay ko kagabi dahil naflatan ng gulong sa kalsada. Namilog ang mga mata nito. Really? Nakilala mo siya sa daan? Yes. Kaninang tanghali, isa siya sa mga bisita ni RD. Yung nag-celebrate ng birthday sa restaurant namin. What's his name? Gwapo ba? Zeus. Well, in fairness, gwapo naman. Wow! You mean, friend na kayo ngayon? Pinandilatan niya ito. No way! Anong no way? Tinatawagan ka na nga niya, no? Hello? Narinig mo naman na tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang number ko, di ba? May sumilay na nakalolokong ngiti sa mga labi nito. Zeus. Nice name. At gwapo pa. Wow. I'm not interested. Sambit niya. Tumawa ito ng mahina. I know, my friend. Ang gwapo ni Zeus, Ma'am Sheena. Kinikilig na sabi ni Abby. Kadarating lang ni Sheena sa restaurant. Dinala muna kasi niya ang pera na ipapahiram niya kay Wendy. Anong oras ba siya dumating dito? Tanong niya. Saglit na nag-isip ito. Siguro, after 10 minutes pagkaalis mo. Para nga siyang nadismaya nang sabihin mong kakaalis mo lang. Sumimangot siya. Pwede naman siyang kumain na wala ako, di ba? Ngumiti ito ng maluwag. Ang problema, mukhang ikaw lang ang sadya niya rito, Ma'am Sheena. Secondary na lang yung pagdi-dinner niya rito. Ako nga ang nag-entertain sa kanya at ang dami niyang tinanong sa akin tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Kung ilang taon ka na, kung may boyfriend ka na, at kung... Don't tell me na sinagot mo ang mga tanong niya. Nakapamaywang na putol niya sa sasabihin pa nito. Napakamot ito sa batok. Naku, nasabi ko sa kanya, Ma'am Sheena. Sorry ha. Huminga siya ng malalim. Next time, huwag ka na makikipagkwentuhan sa lalaking yon. Bakit naman, Ma'am Sheena? Mukhang mabait naman si Zeus Nagbabait-baitan lang yon. Sabi niya, saka tumalikod na rito. Bago magtanghalian ay tumawag sa kanya ang kanyang ina. Anak, sorry kahapon kung hindi ako nakapunta dyan ha. Anito sa kabilang linya. Alam ko naman na mas importante ang sugal kaysa sa akin Ngaling-ngaling sabihin niya rito. Mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ang sarili. She sighed. Okay lang, Ma. Look, nagluto ako ng kare-kare na paborito mo. Dito ka na lang kaya kumain mamaya. May bisita kami ng papa mo, bago naming kaibigan. Para naman makilala mo rin. Pagkarinig sa ulam na binanggit nito ay nakaramdam siya ng gutom. Masarap magluto ang kanyang ina. Specialty nito ang kare-kare na paborito nila ng kanyang ama. Okay, dyan ako kakain ng lunch, sabi niya. Good, hihintayin ka namin. Naririto na rin mamaya si Ollie, yung kaibigan namin. Eksaktong 12:00 ng tanghali nang ihinto ni Sheena ang kanyang kotse sa garahe ng kanilang 2-story na bahay. Sa tabi ng kotse ng kanyang ama niya ay pinarada ang kotse niya. Napansin niya ang isang abuhing Toyota Corolla na marahil ay pagmamay-ari ng bisita ng kanyang mga magulang. Sa pinto pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang ina. Nasa 40 na ang edad nito pero slim at maganda pa rin ito. Malaki ang pagkakahawig niya rito. Kinintalan siya nito ng halik sa pisngi. Beautiful as always. Nakangiting sabi nito sa kanya. Thanks, Ma. Tugon lang niya. Nariyan na sa loob si Ollie, yung bisita namin ng papa mo. Come. Nabungaran niya sa maluwang na sala ang kanyang ama. Matikas pa rin ang pangangatawan nito. Retired army ito. Kausap nito ang isang lalaking hindi rin nalalayo sa edad ng kanyang mga magulang. Guwapo ang lalaki at may mabait na mukha.
Tumayo ang kanyang ama at sinalubong siya ng halik sa pisngi. Kumusta ka na anak? Mabuti naman po papa. Tugon niya. Bumaling ito sa bisita. Ollie, ito nga pala ang unika iha ko, si Sheena. Sheena, this is Ollie. Lumapit siya sa lalaki at nakipagkamay rito. Kumusta po kayo, Tito Ollie? Aniya rito. Tinanggap nito ang pakikipagkamay niya. Hindi maalis-alis ang pagkakatitig nito sa kanya. Mabuti naman, Sheena. You're a very beautiful young lady. Salamat po, Aniya. Dapat siguro ay dumiretso na tayong lahat sa dining room, anang kanyang ina. Sabay-sabay na tinungo nila ang dining room. Napansin niyang mabait si Tito Ollie habang kakwentuhan niya ito sa harap ng hapagkainan. Magaan na agad ang loob niya rito. Napag-alaman niyang isa na pala itong biyudo at walang anak. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon, Tito Ollie? Tanong niya. I have my own business in Manila. Isang construction firm. Minamanage yun na pamangkin ko. So far, maganda naman ang takbo ng business. That's good, sabi niya. Sino po ang kasama ninyo sa bahay? Kasama ko lang yung 2 katulong ko na mag-asawa. But right now, narito ang pamangkin ko. Well, every weekend ay dumadalaw siya sa akin dito sa Batangas. Napatango siya. Pagkatapos nilang kumain ay nakapagkwentuhan pa muna siya saglit dito at sa kanyang mga magulang. Pasado 2:00 ng hapon nang magpaalam siya. Abala si Sheena sa pag-eestima sa 2 matandang guest na regular customer niya sa restaurant nang mapatingin siya sa gawin ng entrance door. Nakita niyang papasok doon si Zeus. Hindi niya napigilang hangaan ang kagwapuhan nito. He looked so blessedly casual sa suot nitong maong pants at puting t-shirt na may tatak na bench sa harap. Nakasuot ito ng puting rubber shoes. Napatingin agad ito sa gawin niya at nginitian siya. She tried to smile at him at muli niyang ibinalik ang atensyon sa 2 matanda. Nang makabalik siya sa counter, palihim siyang tumingin sa dako ni Zeus na nakaupo malapit sa dulo. Inaasistehan na ito ng isang waitress. 6:00 pa lang iyon ng hapon. Magmemeryenda kaya ito roon? Magdi-dinner ito ng maaga? O gusto na naman siyang kulitin? Pinilit niyang hindi ito bigyan ng atensyon. Napansin niya maya-maya na kape lang ang idinulot ng waitress dito. Tumaas ang isang kilay niya pero pinilit niyang wag tumingin sa mesa na inookupan nito. Maya-maya lang ay halos mapatalon siya sa pagkagulat nang biglang may tinig siyang narinig sa kanyang harap. Hi Sheena! Ang nakangiting anyo ni Zeus ang sumalubong sa kanya nang mag-angat siya ng mukha. Hi! Sabi niya sa pinapormal na tinig. Busy ka ba? Yes. Lumungkot ng bahagya ang mukha nito. Saglit na tumingin ito sa suot na relo. Pagkatapos ay tumingin uli ito sa kanya. Anong oras ka magiging free? What? Just tell me Sheena, kasi gusto kong maghintay dito habang busy ka sa ginagawa mo. Ano ba ang akala mo sa akin? Puppet mo? Hindi ko alam kung anong oras ako magiging free sa ginagawa ko eh. Pagkasabi niyon ay inabala niya ang sarili sa pagbabasa sa hawak na record book. Will you be free after an hour? Bakit ba? Well, gusto kasi kitang yayain kumain sa labas eh. Nanlaki ang kanya mga mata. What? Hindi ko pa kasi masyadong nalilibot ang buong Batangas. Gusto ko sanang itry yung ibang mga restaurants dito. Yun ay kung papayag kang samahan ako. Nek-nek mo. Saan ka nakakuha ng swerte mo? I'm sorry pero busy ako, Zeus. I know, but I'll wait for you. I still have 2 hours. Saka ako babiyahe pabalik sa Maynila. Napatayo siya. Bakit ako pa ang napili mo para sumama sa'yo? Because I like you. Halos ikayanig niya ang kaprangkahan nito. Hindi tuloy siya nakapagsalita.
Matagal bago niya nagawang ibuka ang bibig. I'm sorry, pero hindi ako nakikipaglokohan habang nagtatrabaho. Hey, sino ba ang nakikipaglokohan? Tatawa-tawang sabi nito. Sumeryoso rin agad ito. Look, seryoso ako nang sabihin kong 2 hours from now ay babiyahe na ako pabalik sa Maynila. But before I go, gusto sana kitang imbitahing mag-dinner sa labas. Please? No! Matigas na tanggi niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Okay, I have to go now. Bye, Sheena. Tumalikod na ito at laglag ang mga balikat na naglakad palabas ng restaurant. Sinundan lang niya ito ng tingin. Seryoso kaya ang lalaking yon? Naging hectic ang schedule ni Sheena sa nakalipas na buong linggo. Bukod sa pagpunta niya sa restaurant, nagpupunta rin siya sa ospital para bisitahin ang ina ni Wendy. Hindi niya gustong pabayaan na lang ang kaibigan, lalo pa at kailangan nito ng balikat na masasandalan. Pinutol na ang kaliwang hita ni Tita Tessie at panay ang iyak ni Wendy dahil sa awa sa sinapit ng ina nito. Biyernes ng hapon nakaschedule lumabas ng ospital si Tita Tessie. Hindi muna siya pumasok sa restaurant dahil siya ang nagboluntaryo maghatid sa mga ito pag uwi sa bahay ni na Wendy. Pagdating niya sa restaurant, hindi niya inaasahan na makikita niya roon si Zeus. Nakaupo ito sa isang mesa malapit sa pinto. May orange juice at mocha cake sa harap nito. Mukhang patapos na itong magmerienda. Parang matagal na itong naroon. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo at sinalubong siya. Hi, Sheena. Hi, Zeus. Noong linggo ng gabi niya huling nakita ito. Kailan ito dumating? At taga saan ba talaga to? Sa Batangas o sa Maynila? Kanina pa kita hinihintay. Anito. Napakunot noo siya. Bakit naman? He smiled at her. I want to invite you to have dinner with me. Sa labas. Bago pa man niya magawang ibuka ang bibig para tanggihan ang alok nito, ay nagsalita ulit ito. Hep, hep? Huwag mo na akong tanggihan this time, Sheena. Please? Nakaramdam siya ng pagkainis dahil maotoridad ang tinig nito. Para bang minamanduhan siya nito. Busy ako, Zeus. Sabi niya sa matabang na tinig. Not this time, Sheena. Napatingin siya sa mga guest na nasa malapit na mesa. Nakatingin ang mga ito sa kanila ni Zeus. Nasa anyo ng mga ito ang pagtataka at kuryosidad. Let's not make a scene. Halos pabulong na sabi nito. Kausapin mo na si Abby at sabihang lalabas ka uli. I'll bring you back maybe after an hour or 2. What? Pinandilata niya ito. Yes, Sheena. Hinindatan pa siya nito. Nagtungo siya sa counter. Nakasunod pa rin ito sa kanya. No way, Zeus. Mariing sabi niya sa mahinang tinig. Yes, Sheena. Sabi naman ito. Nang nasa labas na siya ng counter ay pinamaywangan niya ito. Ano ba ang problema mo, Zeus? He smiled at her. Alam mo ang problema ko, Sheena. Come have dinner with me at wala na akong magiging problema. Look, ano naman ang masama kung sumama ka mag-dinner sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao Kampanteng sumandig ito sa counter. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin mag-dinner, Sheena. Pinagbigyan na kita last week. This time, I won't. Tumaas ang isang kilay niya. Nababaliw ka na ba? Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Yes, I am, Sheena. So, say yes now. Napahugot siya ng malalim na hininga. Makulit talaga ito. Sigurado siyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya pumapayag sa nais nito. Saglit na nag-isip siya. Wala naman sigurong masama kung sumama siyang mag-dinner dito. Mukha namang mapagkakatiwalaan ito. Okay, sasama ako sa'yo. Yes! Masiglang sambit nito.
Hindi maiwasan ni Sheena na ma-impress habang inaalalayan siya ni Zeus pasakay sa sasakyan nito. Iba na naman ang kotseng gamit nito. Pulang BMW iyon at halatang bago. Maya-maya lang ay nasa driver's seat na ito at in-start ang sasakyan. Bahagya pa itong tumingin sa kanya at nginitian siya. "Saan mo gustong kumain, Sheena?" Kapag kuwan ay tanong nito. "Bahala ka," sabi niya. "Baka may suggestion ka kasi." Hindi siya kumibo. Nagkibit balikat na lang ito. Hindi naman niya maiwasang mapaisip. Tama ba ang ginawa niyang pagpayag na sumama rito, gayong hindi pa niya ito lubos ang kilala? Bago nito tuloy ang pinaandar ang sasakyan, ay muli siyang tiningnan nito. "You can erase that fear from your face, okay?" Inirapan niya ito. "Anong fear ang sinasabi mo dyan? Bakit? Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa'yo?" "Eh yan kasi ang nakikita ko sa mukha mo. Namamalikmata ka lang." Kumalukip-kip siya. Huminga ito ng malalim. "Trust me, Sheena. I'm a harmless person." Anito. Hindi na siya nagsalita pa. Sa Antonio siya dinala nito. Isang class na restaurant iyon malapit sa restaurant nila. Matagal na ang restaurant na iyon. Sa pagkakatanda niya, elementary pa lang siya ay naroon na ang kainan na iyon. Pagmamay-ari iyon ng isang mayamang pamilya sa Batangas. Sinalubong sila ng isang waiter at iginiya sila sa isang pandalawahang mesa sa gawing dulo. Hinayaan niya si Zeus na pumili ng kakainin nila. Nang makaalis ang waiter na kumuha ng kanilang order, ay bahagyang hinila ni Zeus ang upuan nito palapit sa kinauupuan niya. "Nakapunta ka na ba dito, Sheena?" Tanong nito sa kanya. Tumango lang siya. Ilang saglit pa ay dumating ang waiter, dala ang mga orders nila. Bulalo, sinigang na baboy at chili crab ang inihain sa kanila. Ang dessert ay mango crepe. "Let's eat?" Nakangiting sabi nito. Tumango siya. Tahimik na silang kumain. Paminsan-minsan, palihim na sinusulyapan niya ito. Gwapo talaga ito at malakas ang sex appeal. Nagustuhan niya ang mapang-akit na hugis ng mga labi nito na parang masarap halikan. "Hey! Ano ba naman itong itinatakbo ng isip ko?" Pagkatapos nilang kumain ay saka dinala ng waiter ang kape na in-order ni Zeus. "Masarap din ang pagkain nila rito, pero mas masarap sa restaurant ninyo. At nagsasabi ako ng totoo." Inirapan niya ito pero may nakaguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. "Nambola ka pa?" Maya-maya ay sumeryoso ang mukha nito. Sinalubong nito ang kanyang tingin. "Alam mo bang hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko nang bumalik ako sa Maynila? Hindi ka kasi mawaglit sa isip ko." Napipilan siya sa sinabi nito. "May boyfriend ka na ba, Sheena?" Nag-iwas siya ng tingin. "Wala." "Thank God!" Tila nakahinga ng maluwag na sabi nito. "Of course, naranasan mo na magka-boyfriend, right?" "Yes." "That's what I thought. Dahil napakaganda mo para hindi ligawan ng mga lalaki." Ibinalik agad niya ang paningin dito. "And I'm not planning to have one." "Oh, don't say that. Bata ka pa. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng inspirasyon dyan sa puso mo." "I'm serious. Ayokong magkaroon ng boyfriend." "But why?" "I have my reason." Bumuntong hininga ito. "Does that mean na hindi mo ako papayagang manligaw sa'yo kung sakali?" "No." Matigas na sagot niya. Umiling-iling ito. "But why, Sheena?" "Please, ayokong pag-usapan pa natin ang tungkol dyan, Zeus." Pakiusap niya. Tinungga niya ang natitirang laman ng kanyang tasa. Pagkatapos ay tumayo na siya. "Kailangan na siguro nating umalis." Napilitan na rin itong tumayo. Nasa loob na sila ng sasakyan nang muli itong magsalita. "I'm serious nang sabihin ko sa'yo last week na gusto kita, Sheena.
And since nalaman ko na wala ka namang boyfriend, magpupursige ako para mapalapit sa'yo at alam kong magugustuhan mo rin ako. Magsasayang ka lang ng oras, Zeus, sabi niya. Tingnan natin. Tila puno ng kumpiyansa sa sariling sabi nito. Mamumuti ang buhok mo sa kakahintay pero hindi mo ako mapapasagot, Zeus. Ang sabi ni Sheena sa kanyang sarili. Hindi niya pag-aaksayahan ng panahon ang isang tulad ni Zeus. Pero bakit ng gabing iyon, hindi siya dalawin ng antok dahil ginugulo nito ang kanyang isip. Kanina pa siya pabiling-biling sa kanyang higaan, ngunit pasado 2:00 na ay dilat na dilat pa rin siya. Ang gwapong mukha ni Zeus ang nasa imahinasyon niya at ang nalaman niya na gusto siya nitong maging kasintahan. No way! Naipangako na niya sa kanyang sarili na hindi na siya makikipag-boyfriend. Ayaw na niyang masaktan pa katulad ng ginawa noon ni Dexter. Naghahanda na si Sheena sa pagpasok sa restaurant nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Zeus ang tumatawag. Good morning, my Sheena. Bati nito sa masiglang tinig. Hello? Aniya sa casual na tinig. Bakit ka napatawag? Well, I just want to greet you good morning. That's all. At syempre pala, gusto kong marinig ang boses mo. You were in my dream last night. A very nice dream. Umungo lang siya. Tumawa lang ito ng mahina. Anong ginagawa mo ngayon? Maliligo na sana. Oh, naging dirty tuloy ang isip ko ngayon. Tumawa ito ng malakas. Joke lang. Okay, maligo ka na. Pupuntahan kita sa restaurant mamayang tanghali. Doon ako magla-lunch. Hindi siya tumugon. Sana ay makasabay kitang mag-lunch mamaya, Sheena. Para naman mapasarap ang kain ko. Tumaas ang isang kilay niya. Zeus, pwede bang itigil mo na ang kalokohan mong yan? Sinabi ko na sa'yo kagabi na hindi na ako magpapaligaw, di ba? Huminga ito ng malalim. For me, wala namang masama kung iparamdam ko sa'yo ang nasa puso ko, Sheena. I'm sure you won't like to hear this, but I want you to know that I like you and that I care for you. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito at tumagos iyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala sa loob na napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Paano kung mahulog ang loob niya kay Zeus at yayain siya nitong magpakasal? At kapag pumayag siya, paano kung dumating din ang puntong sabihin nito na may iba pa palang babae sa buhay nito? Like what Dexter did to her. No way. Hindi ko nahahayaang masaktan pa ako ng lalaki. Enough is enough. I'm smarter now. Pasado 8:00 na ng gabi at abala si Sheena sa counter kasama si Abby nang sumulpot doon si Zeus. Good evening, Sheena. Nakangiting bati nito. Pilit na ngumiti siya rito. Good evening din, Zeus. Nag-dinner ka na ba? Ha? Not yet. Good then. Sasabay na ako sa'yo. Para naman may kasabay akong kumain. Hindi na siya nakatanggi pa. Sumunod ito sa kanya nang tunguhin niya ang isang bakanteng mesa malapit sa counter. Lumapit sa kanila ang isang waitress at kinuha ang kanilang order. Habang hinihintay ang pagdating ng kanilang pagkain, nagsimula nang magtanong si Zeus sa kanya. San ba ang bahay ninyo, Sheena? Malapit lang ba dito? Umiling siya. Saan? Pero bago pa man siya nakatugon, ay labis ang kanyang pagkasorpresa nang mapatingin sa entrance door at makita roon ang kanyang ina. Excuse me? Sabi niya kay Zeus, saka siya tumayo. Nagtatakang sinalubong niya ang kanyang ina. Hey! This is a surprise, ma? Pilit ang ngiting pinakawalan nito. Hello, Sheena. Kumain ka na ba? Kakain pa lang ako. Sabi niya. Good, sasabay na ako. Hindi pa ako kumakain. Napansin niya ang lungkot sa mukha nito. Ma, may problema ba? Nag-iwas agad ito ng tingin.
We will talk later. Pwede bang makitulog sa apartment mo? Hindi agad siya nakapagsalita. Iyon ang unang pagkakataon na makikitulog ito sa apartment nila ni Wendy. Ibig sabihin ay may problema ito. Okay, mag-usap tayo mamaya. Inakay na niya ito patungo sa mesa nila ni Zeus. Dala ng kagandahang asal, ipinakilala niya si Zeus sa kanyang ina. Nagkamay ang dalawa. Nice meeting you, Tita Betty, ani Zeus. Same here, Zeus. Nakangiting tugon naman ang kanyang ina. Sabay-sabay na silang kumain at kasabay niyon ang pagtatanong ng kanyang ina tungkol kay Zeus na obvious na nakapalagay ang loob agad nito. Taga rito ka rin ba sa Batangas, Zeus? Hindi po, tita. Taga Maynila ako. Dinadalaw ko lang every weekend ang tito ko rito sa Batangas. Ah, ganoon ba? Ilang taon ka na? 31 po. May asawa ka na? Napakamot sa batok si Zeus. Sabay tingin sa kanya ng makahulugan. Wala pa, Tita Betty. Naghahanap pa lang ng girlfriend. Naku! Sa gwapo mong yan, wala kang girlfriend? Tumawa ng mahina si Zeus. Actually, kabe-break lang po namin ng girlfriend ko 3 months ago. Oh, sorry to hear that. Nagkunwari siya na nakatuon lang ang atensyon sa kinakain. Pero alerto naman siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Lalong alerto siya sa bawat salitang binibitawan ni Zeus. Pagkatapos nilang kumain, iniwan muna niya ang mga ito at nagtungo siya sa restroom para mag-retouch. Pagkagaling doon, ay pinalitan muna niya sa cashier's booth ang kanyang kahera para makakain na rin ito. Pilit na nag-concentrate siya sa ginagawang trabaho. Pero hindi pa rin niya maiwasang sulyapan ang mesang kinaroroonan ng kanyang ina at ni Zeus. Nagkikwentuhan pa rin ang mga ito. Napatitig siya ng matagal kay Zeus. Hindi niya talaga maipagkakaila na gwapo ito, matikas, at maganda magdala ng damit. Kung tutuusin, higit na gwapo ito kaysa kay Dexter. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi na niya hahayaang umibig pa siyang muli. Ayaw na niya. Ayaw na niyang maranasan uli ang sakit na naranasan niya noon kay Dexter. Talagang paninindigan niya ang kagustuhang wag bigyan ng kahit katiting na importansya si Zeus. Matagal na ba kayo magkakilala ni Zeus? Tanong ng kanyang ina kay Sheena. Nasa kwarto na sila at naghahanda na para matulog. Tumingin siya rito, saka ipinagpatuloy ang pagpapahid ng clarifying lotion sa kanyang mukha. No, actually, nagkakilala lang kami accidentally sa daan. That's what he told me. Nasiraan daw ang kotse niya at ikaw ang tumulong sa kanya. Tumango siya. Nahiga na ito sa kama. May minamanage pala siyang business sa Maynila, Sheena. Ganoon ba? Tinatamad na sabi niya. Pagkatapos niyang makapagpahid ng night cream sa mukha, ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Mukhang may gusto siya sa'yo, anak. Sumimangot siya. Nanliligaw nga siya. Pero sinabi ko naman sa kanya na wala siyang pag-asa at humanap na lang siya ng iba. At bakit naman? Gwapo naman siya at mukhang mabait ah. Ma, I told you before na ayoko nang magkaroon ng panibagong boyfriend after Dexter. Hey, speaking of Dexter, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa asawa niya? Kumunot ang kanyang noo. Hindi po. Bakit? Ano nangyari? Namatay si Jean noong nakarang araw pa. Nangilabot siya sa narinig. What? Bakit? Mag-iisang taon na pala siyang may breast cancer. Ipinagamot pala siya ni na Dexter at Joe sa Amerika noong nakaraang buwan, pero hindi na kinaya. Natutop niya ang bibig. Diyos ko, kawawa naman. Mahigit 1 taon pa lang ang anak nila, di ba? Oo, pumalatak ito. Ang agang nabalo ni Dexter. Hinapa niya sa sarili kung ano ang nararamdaman niya para sa dating kasintahan. Pero wala na. Naaawa na lang siya rito. Hindi pa nga ako pumupunta roon para makiramay eh.
Gusto mo sabay na lang tayo? Tumango siya. Sige ma, kailan daw ba ang libing? Baka next week pa. Hihintayin pa raw kasi ang kapatid ni Jean na nasa Australia. Sige po, bukas ng gabi na lang tayo pumunta. Okay. Let's change the topic. Matagal na napatitig siya sa mukha nito. Ano nga pala ang problema ninyo, ma? Nakakabigla kasi na dito ka matutulog ngayon. Humugot ito ng malalim na hininga. Bumalik ang lungkot sa mukha nito. Nag-away kami ng papa mo kaninang hapon. About what? Nag-atubili ito. About what? Tanong uli niya. Sheena, kanina ko lang nalaman na isang pala ng papa mo ang bahay natin. Bigla siyang napabangon. What? Bumangon din ito. Napakagatlabi ito. Oo, Sheena. Naisangla niya ang bahay kay Ollie. Oh God! Bakit nagawa ni Papa yon? Napatungo ito. Dahil sa sugal. Pesteng sugal na yan? Nanggigigil na sabi niya. Bakit kasi hindi ninyo matigil-tigil ang pagsusugal na yan sa kasino eh? Bumaba siya ng kama at nagtungo sa tapat ng bintana. God! Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Kapag kuwan ay humarap siya rito. Magkano na isang laang bahay? 5 milyong piso. Halos mayanig siya sa narinig. That big! Umupo ito sa gilid ng kama. Hindi agad sinabi ng papa mo sa akin, anak. Oo, palagi kaming talo sa kasino. Pero nagtataka ako kung bakit palagi pa rin siyang maraming dalang pera kapag pumupunta kami roon. Sinabi niya ang pera niya iyon na naitago niya. Naniwala ako. Yun pala ay isinangla niya ang bahay kay Ollie nang hindi ko nalalaman. Sinabi ko naman na kasi sa inyo noon na tigilan niyo na ang pagsusugal, di ba? Pero hindi kayo nakinig. Sinabi ninyong libangan lang yon. Akala ko maliit na pera lang nagagastos nyo. Yun pala. Hindi ito nakapagsalita. Nasapo niya ang kanyang noo. Paano na yan? Paano niya mababawi ang bahay? Paano niya maibabalik ang pera kay Tito Ollie? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Hindi siya nakatulog agad dahil sa problemang nalaman niya. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Sheena. Pagdating niya sa restaurant ay naroon na si Zeus. Good morning, Sheena. Pinamaywangan niya ito. Ano ang ikinaganda ng araw kapag nakikita kita, Zeus? Tell me! Bahagyang namutla ito. Halatang hindi nito inaasahan ang outburst niya. Bigla naman siyang natigilan. Lihim na pinagalitan niya ang sarili. Hindi niya sinasadyang sabihin iyon dito. Nagkataon lang na wala siya sa mood nang umalis ng bahay dahil sa kakaisip sa problema ng kanyang mga magulang. Napagdiskitahan tuloy niya si Zeus at unfair iyon dito. Bago pa man niya naibuka ang bibig para humingi ng paumanhin ay nagsalita na uli ito. Oh, I'm sorry then, Sheena. Don't worry, I won't greet you again next time. Isa palang malaking krimen na batiin ng isang katulad mo. Pagkasabi niyon ay walang lingon-likod na umalis ito. Para siyang itinulo sa kinatatayuan habang sinusundan ito ng tingin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Dexter, noon lang uli tumapak si Sheena sa bahay ng dating kasintahan. Kasama niya ang kanyang mga magulang, pati na ang kawaksi nilang si Aling Nila nang magtungo sila roon. Marami ng tao nang dumating sila. Sa sala nakapwesto ang kabaong ni G. Pagkatapos mag-alay ng maikling panalangin ay umupo na siya sa mga nakahilerang upuan sa harap. Maya-maya lang ay nakita niya si Dexter na palapit sa kanya. Gwapo pa rin ito pero halatang nahulog ang katawan nito. Tumayo siya at sinalubong ito. Condolence, Dexter, sabi niya. Malungkot na ngumiti ito. Sheena, gusto ko sana magkwentuhan muna tayo para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko ngayon.
May mga bakanting upuan sa labas ng bahay. Yun ay kung okay lang sa'yo. Sure, tugon niya. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Sabay na sila ni Dexter na lumabas ng bahay. Umupo sila sa cemented bench malapit sa swimming pool. Matagal na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kumusta ka na, Sheena? Tanong nito kapag kuwan. Nagkibit balikat siya. Ganun pa rin. Tinitigan niya ito. Nabalitaan ko kay mama ang nangyari. Tumango ito. Kumusta na ang anak nyo? What's his name again? Vladimir. Nice name. Aniya sa pinasiglang tinig. Nag-angat uli ito ng mukha at sinalubong ang paningin niya. Napakabata pa niya para maulila sa ina, Sheena. Well, that's life. Kailangang tanggapin mo yon na maluwag sa dibdib. May plano siguro ang Diyos para kay G. Tumango ito. Matagal na napatitig lang ito sa kanyang mukha bago muling nagsalita. Wala ka bang naging boyfriend after us, Sheena? Umiling siya. Why? Nag-iwas siya ng tingin dito. Let's not talk about it, Dek. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang matanaw niyang papasok sa gate si Tito Oli. Napansin niya na medyo nahulog din ang katawan nito. Noong huli niya itong makita ay medyo mataba ito ng kaunti. Kakilala rin pala nito ang pamilya ni Dexter. Napatingin din si Dexter sa direksyon na tinitingnan niya. Tumayo ito. Excuse me, may sasalubungin lang akong family friend, Sheena. Sure. Tugon niya. Nakatingin pa rin siya hanggang sa makalapit si Dexter kay Tito Oli at yayain ang bagong dating sa loob ng bahay. Medyo natagalan sa pagbalik si Dexter sa kinauupuan nila. Akmang papasok na uli siya sa bahay nang lapitan siya roon ni Dexter. Sorry, inasikaso ko muna si Tito Oli, anito. Kaano-ano niyo siya? Well, family friend namin siya. Remember yung bahay namin sa Antipolo? Yung katabi naming malaking bahay doon ay pagmamay-ari ni Tito Oli. And just last year, nagbakasyon ng 1 linggo si Tito Oli dito sa bahay. Since then, nagustuhan niya rito. Kaya hayon, bumili siya agad ng bahay dito. Ang naiwan na lang sa Antipolo ay ang pamangkin niya na kaibigan ko rin. Napatango siya. Gustong-gusto niyang i-open up kay Dexter ang problema ng kanyang pamilya na may kinalaman kay Tito Oli. Pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Iba na ang sitwasyon nila ngayon. Natuwa si Sheena nang makabalik na si Wendy sa apartment nila. May mapagsasabihan na siya ng kanyang problema. Grabe, Sheena! Ang laki ng 5 milyong piso! Iiling-iling na sabi nito nang matapos siya sa pagkikwento rito. Malungkot na tumango siya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ganoon kalaki ang perang itinatapon ni na mama at papa kapag pumupunta sila sa kasino. Akala ko, maliit na halaga lang. Ay nako, kapag sa kasino na nagsusugal, malakihang pera na yon. Anito, tingnan mo nga yung kapatid ng boss ko sa drugstore. Laman din ang kasino yun gabi-gabi. Ano ang nangyari? Naibenta niya ang sasakyan niya dahil doon. At ang mga sugarol daw, kapag natatalo na, lalong nag-iinit na magsugal. Nasapo niya ang kanyang noo. Paano ngayon yan? Mabuti at hindi nagdedemand yung tao na pinagsanglaan ng bahay ninyo. Humugot siya ng malalim na hininga. Yun nga ang problema eh. Dahil kahapon, tumawag si mama sa akin. Nasa ospital daw si Tito Oli. Siya yung pinagsanglaan ng bahay namin. Oh my! Nagkasakit? Tumango siya. May sakit pala siya sa puso. Dumalaw nga agad sina mama at papa. Kumusta na siya ngayon? Nakalabas na raw ng ospital kagabi. At kaninang umaga, pinapunta niya sina mama at papa sa bahay niya. Nagsabi raw siya tungkol sa pagkakasangla ng bahay. Na kailangan niya raw ng pera kaya gusto niyang ibalik na ni papa ang 5 milyong piso. Paano na ngayon yan? I don't know, Wendy.
Hindi ko alam kung saan kukuha si Papa ng ganoon kalaking halaga. Ang sabi ni Mama sa akin, hindi naman daw sila makakahiram sa kapatid niya sa Amerika dahil last year lang din ay bumili ng beach house sa Hawaii. Pumalatak ito. Malaking problema nga yan, Sheena. Matagal siyang hindi nakakibo. Kung minsan tuloy, iniisip ko na hayaan na lang na kunin ni Tito Oli ang bahay para magtanda sina Mama at Papa. Tutal, kasalanan naman nila ang lahat. Pero parang hindi ko rin kakayanin na mawala ang bahay namin. Doon ako lumaki at nagkaisip. Marami akong magagandang alaala sa bahay na yon. Isa pa, saan naman ako pupulutin? Hindi ko naman gustong habang buhay na nasa apartment na lang. Oo nga, sang-ayon nito. How I wish na matutulungan kita. Pero problema ko pa rin hanggang ngayon si Mommy. Sobrang mahal na mga gamot na iniinom niya araw-araw. Sa Miyerkules ay check up uli niya. Tiyak na may panibagong reseta na namang iaabot ang doktor sa akin. Maagang umalis ng restaurant si Sheena dahil wala nang masyadong kumakain. Pupunta kasi siya sa bahay nila para kausapin ng masinsinan ang kanyang mga magulang. Si Aling Nila ang nagbukas ng gate para sa kanya. Nariyan ba sina Mama at Papa? Tanong niya rito. Oo, nasa sala sila. Mabuti naman at naabutan ko sila. Akala ko ay nasa kasino na naman sila. Naku, magandang balita. Halos magdadalawang linggo na yata silang hindi nagagawi sa kasino, Sheena. Halos pabulong na sabi nito. Mukhang nagbago na ang mga magulang mo. Ngumiti siya ng mapait. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa isang single chair paharap sa mga ito. Nag-dinner ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ama. Tapos na po pa. Kayo? Katatapos lang namin. Napansin niyang matamlay ang kilos ng mga ito. Kung sa bagay, sino ba ang magiging masigla kapag ganoon ang problema? Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Ano na ang balita tungkol kay Tito Oli? Kagagaling niya lang uli rito sa bahay kaninang hapon. Kinausap niya kami ng papa mo, anang kanyang ina. Anong sabi niya? The same as before. Gusto niyang maibalik na ng papa mo ang pera. She sighed again. Napatitig siya sa kanyang ama. Wala ka bang maibabalik kahit 1/4 lang muna ng 5 milyong piso pa? At tubiling umiling ito. Ang restaurant na lang ang tanging natitirang pinagkakakitaan natin, Sheena. At pinag-iisipan mo ba na ibenta na lang ang restaurant, Papa? Halos hindi niya iyon mapaniwalaan. No, of course not, anak. Hindi ko yun gagawin. Paano na tayo kung ibebenta natin iyon? Pero wala akong alam na pwedeng pagkuhanan ng pera para ibalik ang pera ni Oli. Nang mga sandaling iyon, gustong-gusto niyang isatinig ang paninisi sa harap ng mga ito. Pero ano pa ba ang magagawa niya? Kahit sisihin pa niya ang mga ito, hindi na maibabalik pa ang lahat. Ano ang sinabi ninyo kay Tito Oli? I told him na wala pa akong pera sa ngayon. Sagot ng kanyang ama. At ano naman ang sabi niya? Sinabi niya na mapipilitan siyang ibenta na lang ang bahay sa iba. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh no! Tahimik na umiyak ang kanyang ina. Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Napaiyak na rin siya. Nang makalma niya ang sarili ay nagpaalam na siya sa mga ito. Parang hindi niya makakaya pang tumagal ng ilang segundo pa sa harap ng kanyang naghihinagpis na mga magulang. Kung may magagawa lang siya para lutasin ang problema nila. Hanggang sa pagdating niya sa apartment ay luhaan pa rin siya. Abangan ang susunod na kabanata.